Naniniwala pa rin ako sa kasabihan na pag may tiyaga ay may nilaga. Sipag at tiyaga ang kailangan sa buhay. Hello everyone! For today's video ay discarding malupit na naman tayo. Dahil natapos na yung bulk order ko ng banana chips, ngayon may oras naman na ako sa another sideline ko. Anyway, salamat pala sa lahat ng mga tumatangkilik sa mga products ko. Especially yung banana chips ko na sarili kong gawa. Patuloy pa rin at laging sold out. Sa ngayon, ubos yung stock ko. Bukas or Friday ay magre-restock na naman ako. Kaya't ngayon may oras naman ako papunta dun sa supplier ko. Dumaan nga muna ako dito sa bahay ng pinsan ko at naabutan ko nga tong ka-cute na pamangkin namin. Kung natatandaan nyo, dito kami dati nagtitinda ng mga street foods. Pero sa ngayon, dahil sa sobrang kabisihan ay hindi na rin namin nahaharap. At for the meantime, take over naman yung mga pamangkin namin dito. Nung una, barbecue mga tinitinda. Pero ngayon, nag-switch naman na sila gaya ng mga tinitinda namin, ng fishball, kikiams at marami pang iba. Alam nyo bang sobrang namimiss ko din magtinda dito araw-araw? Pero looking forward na makabalik nga kami sa pagtitinda doon. Iniwan ko nga muna pala sila doon at papunta naman ako doon kay supplier. May order kasi yung kuya ko ng mga monoblocks at ngayon ipipick up ko naman. Actually, last Sunday pa nga to, pero sobrang busy talaga ako at wala akong oras sa pag-pick up. Mabuti na lang at tapos na lahat. Na-pick up ko na nga yung mga items at pabalik na kami doon sa pinsan ko. Alam nyo ba tong tisyong hawak ko? Naiwan ko lang yan kay supplier. Mabuti na lang at andun pa rin. Kabi-kabilaan nga yung sideline ko. Alam nyo bang bata pa lang ako ay hasa na talaga ako sa pagtitinda. At unang sarili kong business nun ay yung pulveron. Nalala ko pa nga yung bunso namin yung nagtitinda nun sa school nila. Elementary siya nun, tapos ako high school naman. At hindi lang yun, kasama rin ako sa pagtitinda ng mga parents ko ng mga gulay nun sa palengke. Sariling tanim namin nun yung tinitinda namin. Tapos ng college naman ako, yung ate ng best friend ko ay gumagawa ng yema. Kumukuha nga ako nun ng binebenta ko sa classroom namin. Tapos yung pinagbebentahan ko, yun naman yung pinambibili ko ng load ko. Kaya't masasabi ko na sanay na talaga ako sa mga ganitong business. Isa pa, talagang nag-e-enjoy naman ako. Ngayon, kailangan ko naman gawin hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga anak ko. Isa pa, kahit sabihin mong may savings pa rin ako, hindi ako kampante dun. Hanggat maaari, hanggat kaya ko, gagalaw at gagalaw pa rin. Kasi kung wala kang gagawing action or backup, madaling maubos yung mga savings natin. Kaya kahit nakikita nila akong nagbubuhat dyan ng mga upuan, ng mga saging, o di kaya nagluluto ng mga street foods din. Tapos makikita ako ng mga classmates ko dati. Alam nyo bang hindi ako nahihiya? Oo nga, graduate tayo. Pero parang nagsisi ako na computer science yung kinuha ko. Sana pala marketing or business management na lang. Siguro ngayon, master ko na. Anyway, andito rin pala yung mga pamangkin ko. Halos lahat yata kami business-minded. Ilang oras din pala ako nagtagal dito hanggang sa nakapag-decide na kami ng papa ko na umuwi na kasi pahapon na rin. Isa pa, siguradong nakauwi na rin si Ate Cheska. Mabuti na lang talaga at may tatay akong very supportive. Actually, diretso naman na dapat ako dun sa bahay kanina. Pero ang sabi niya sa akin, dito na lang kami makikita at tutulungan nga niya ako. Alam niyo bang very thankful ako dahil may mga parents akong ganito. Yung napaka-supportive sa amin, yun pa lang ay big blessing na sa akin. Alam nyo ba, sa pagiging reseller ay konti lang naman talaga yung kita. Pero talagang pinagsisikapan ko pa rin magbenta. Kasi kung sakali makabenta ako kahit konti, let's say 100 or 200 pesos lang, saan ka naman makakapulot nun? Diba kahit papaano ay malaking bagay na rin yun at pwede ka nang bumili ng pang-ulam. Sabi nga nila, sipag at tiyaga, dyan tayo aasenso. Huwag ka din mag-take for granted na kahit may laman pa yung bulsa mo ay hindi ka nagagalaw. Yung tipong hindi mo na iisipin yung future. Kaya't habang malakas, habang kaya pa, at kahit may pinagdadaanan tayo, laban lang sa buhay. Kaya hanggat nag-enjoy ka sa isang bagay at hindi ka nagsasawa, ituloy mo lang. Para kasi sa akin, ang trabaho pag ine-enjoy mo ay hindi na nagiging trabaho, kundi nagiging kasiyahan mo na rin. At sa araw-araw na nagiging practice na to, later on, magiging hobby mo na rin. Sana ganito lang kasimple ang buhay, no? Basta, gawing makabuluhan ang buhay natin dito sa mundo. Kaya't sa lahat ng may pinagdadaanan na kagaya ko, huwag mawalan ng pag-asa. Enjoyin lang ang buhay. Don't waste your time sa walang kabuluhan. At isa pa, enjoyin ang buhay habang kasama yung buong pamilya. Mamimiss nyo sila kapag wala na. Kahit yung moments na kasama ko yung parents ko ay sobrang iti-treasure ko talaga. So paano guys, hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.